Yun po yung malaking pagkakamali natin. Nagkakasala tayo nang hindi natin nalalaman. Okay. Ang sabi niya, kailangan ibigin mo daw si Yahweh ng buong kaluluwa, no? Buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. Ang pagkukumbari ng pagpapaimbabaw. Totoo. Kasi siya yung kausap natin. Okay? Pangalawa, buong kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa, pagkatao mo yun eh. Whatever kung anong pagkatao mo, anong dugo meron ka, pumasok ka sa aral ni Yahweh, dapat ma-maintain mo yung sinasabi ng tagubilin. Yung buong kaluluwa mo dapat masaktan. Okay? Isa yun sa katayang tagubilin. Tapos, ng buong lakas mo, dapat dadabanan mo yung mga bagay na ginugusto ng kalooban mo, ng kagustuhan mo, hindi ng kagustuhan ng iba, kundi ng kagustuhan mo. Kasi normally, ang kadalasan ko na nasusunod sa ating lahat, yung personal nating nararamdaman. Without understanding, no? Dahil alam ko na din ako, talino na ako, pag kinakausap ko siya, at nagigilin siya, hindi magiging receptive yung aral ng pagbabago sa kanya. So, may umakasara po ang mga sagot namin mo, napakadaling ito sa binigay niya sa tao. Tapos kailangan masagutin po natin, siguro mamayang hapon, sisikapin natin masagot, ano po ba yung bigger picture ng kautusan? Ibig sabihin, bago ka magsimula ng isang bagay, huwag na ako sa mga pupunta. So, yun yung pupuntahan, yun yung ating sisikapin bukin ngayon naman. Then, Sabado po naman. Diba sabi nga sa Pagkas, magbigay, ayon sa ibinasa ng puso, number 1, ibinasa ng puso, at dalawa, hindi dahil kailangan, meron kasing meron din, sabi kailangan namin magbigay daw, kailangan kasi sinabi, hindi ganon. Kasi kung papasok pa rin, doon sa literal na kung hindi nilalang ng puso, hindi dahil kailangan, o hindi dahil mabigat sa kalooban. Itong isa, naglalabas tayo ng something sa sarili natin kung anong bagay yan, na wala tayong nagkakakita, kung anong nararamdaman ka, that is the start mo. Pero alauna, kung makaramdaman mo na tayo, wala kang magdulog sa puso mo, hindi mo na mamalaya, meron ka pala na itutulog. Sabihin, dahil nakaramdam ka ng kapag, nakakagawa ka ng paraan para sa kapwa ka, para magustusan mo, yung taong nangyayari sa'yo, kanilang hihigin sa'yo. Na inyong ilaga sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan ng buong kapasalanan. Yung sumusunod sa inyong mga anak. Yung po yung tinik, nagiging tinik ng isang magulang, yung pagsuway ng anak sa magulang. Bahala. Huwag hindi na ng sama. Eh, yung mga kabataan yun, nag-graduate kayo ng mga school. Hindi na. Kung gulot na, ang lahat ng sumero mo. Bakit? Nanay yung ginawang sa mga mali. Yung tatay niya, ako nang kudal ko pa eh. Kapag ka. Kaya sa nanay, iyakapin niya. Sabi mo na natin ang problema niya. Yung sa unang huli, kaya pala matras pa tayo sa kapwa. At the same time, hindi pa lang po sa kapwa. Kung matras pa tayo ulit sa ikaw, sa sarili mo, yung pala muna dapat tayo sa sila. Hindi dun sa pinakamataas. Kasi kung paano mo makakapagbigay ng tulong, dito po na tayo, paano ka makakapagbigay ng tulong sa taong nakakailangan at ikaw mismo wala kang bagay mo. So kailangan po muna tayo sa sarili natin, magkaroon ng sinasabing pag-ibig sa sarili o love yourself, hindi yung sa konsepto po ng sa tao. Ibigay mo sa sarili mo, meaning tatanggapin mo yung mga bagay na ginagawa mo at the same time, ikikilos mo ang dapat mong gawin sa bilang tao, except who you are and what you are. Tayo dapat sa sarili natin makakaramdam mo gano'n. Ang nagiging problema, may bumabala sa puso natin, bakit hindi natin nakita yun. Kaya po yung laging nasa isip natin, tayo lagi yung tama. Yung pinakamagandang pamamaraan ng pagtuturo is yung maipakita mo
sa pamamagitan ng ginagawa mo. Kaysa yung sinasabi lang ng bibig mo, lumalabas mo sa bibig mo. So ganun yung pinapakita sa atin ni Yahweh dito, no, na yung kautusan, hindi yan binaba para pahirapan tayo, hindi para meron tayong matutunan. So sana klaro yun. Kaya natin tinatalakay yung kautusan ng Sabat, yung nakapistahan, yung kautusan kung paano ka makikitulong sa kapwa, kasi meron siyang gustong itulong sa atin. Walang ibang nakakaalam kung hindi ikaw at si Yahweh lang. Pero hindi mo nakikita doon, nakakulong ka doon. Nakakulong ka. Kailangan makakawala ka doon. Ibig sabihin, ang tutuloy yung mga sikreto, yung mga bagay na nililihim natin, kung lumalapit talaga tayo sa katotohanan, lalabas natin yan. Hihingin natin ang tawad. Kung ang moment na lumabas sa bilog na yan, hindi mo nakasama si Yahweh kasi wala ka sa katotohanan. Ang sinasabi ni Kuya Nick, apply natin sa lahat ng ginagawa natin, paano ka mag-isip, paano ka magsalita, yung binibitawan mo sa salita, yung mga bagay na ginagawa mo, kung hindi ka nagiging matapat, lumalabas ka dyan sa bito, lumalabas ka sa katotohanan, hindi mo nakasama sa Diyos. Para natin yung external na hindi ng tao. Na minsan nagiging dahilan, ginagamit mo yung mata mo, nakikita mo yung siya gumagawa ng mabuti, huhusgahan na natin yun. Papasok yung judgment. Ngayon dahil physical na mata yung ginamit mo, bumakit ka dun sa nakita mo, definitely yung judgment na ihahatid mo sa tao, sasablay. Kasi nga short-sighted eh, at tinignan mo lang yung mas hindi magandang bagay na ginagawa niya. Pinagdadaanan natin, hindi niya aalisin yun, pero gagawa siya ng daan para makitawid yun. Ibig sabihin, magpapakita sa iyo ng daan kung paano mo malalagpasan yung problema ang pinagdadaanan. Kaya lang dalawang bagay yun. Number one, willing ka bang magtiwala sa kanya? Kung sinasabing tabuhin sa kapautusan, bakit at least possible ma-execute mo siya as early as possible? As early as possible. Okay? Kaya nga dun sa dakilang kautusan, di ba? Dalawang dakilang utos. Mahalin mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo. Simple. Kasi pag binreakdown mo yun, magiging 10. Pag binreakdown mo yung 10 pa, gusto pa mas detalyado, 613 na tagubilin yun. Marami siya para mabuo mo siya isa-isa. Kaya nga sa mga magulang, ulitin ko lang ulit please magkaroon kayo ng conversation about sa mga ilang bagay. Kasi hindi natin naman talaga 24/7 control ng devices ng mga bata. Malakit na rin sa atin, siyempre alam ko naman, huwag yung hayaan may mga kaibigan papasok. Lalo kung alam mo na, hindi naman talaga yung sa part. May mga magagandang bagay na, huwag na sasabihin lahat. Ang point is, alam mo naman yung mga bagay na hindi talaga dapat ina-accept. Prank, yung mga kung ano sinasabi. Kaya nga si Solomon na manage niya yung buong Israel. Kasi bakit? May isang boses lang na dinidinig. Hindi magkakaiba. Hindi magkakaiba po yun. Yung partner ng kautusan. Kumbaga yung kaya nandun na po yung sinasabi ng mga kaya yun yung na po yung sinasabi. Ang salita o ang utos ng hari hindi pwede mabalik. Kasi yun yung magpapatakbo sa buong kaharian. Yun yung buhay ng kaharian o sinasabi kasama.